Ophelia, magkasama kayo ni Leandro? Iba rin ang akala ko eh. Dahil hindi ko rin naman alam na kasama pala ng asawa ko yung si Ophelia. Andrew, huwag kang maniwala kay Bessie. Mali lang yung hinala niya. Sa'yo may tiwala ako. Pero dito wala! Sir, siya po'y kasama nag-check-in ng babaeng pinatay. Pinatay ni Digoy si Alma? Hindi ko itauhan ni Janet yun eh. Siya ang tumulong kay Janet para makuha si Cindy. Hindi tayo pwede magtagal dito. Imposibleng hindi tayo matiktikan ng mga pulis. Ayoko maniwala sa sinabi ni Bessie kanina. Pero ngayon ramdam ko na eh. Alam ko naman na mas priority mo si Lara kaysa sa akin. Pero yung unahin mo yung kapakanan ni Leandro, parang sobra na yata yun. Actually, Ophelia, iniisip ko rin na kapag nakita mo si Lara, kapag nagkasama na kayo, baka lumayo muna ako sa'yo. Siguraduhin mo lang na maibabalik mo sa aking ligtas ang anak ko. Dahil kung hindi, Leandro, hindi kita mapapatawan. Gagawin ko ang lahat para mahanap natin ang anak natin. Pero huwag kang umasang mabuo pa tayo sa pamilya. Dahil pagkatapos nito, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Digoy! Janet! Huwag na kayo magkakatumangas! Sumuko na kayo ng mahinaon! Anak, mahal na mahal kita, ha? Iiwan muna kita kasi hindi ako pwede makulong. Kailangan kong maging malaya para lagi kitang makikita. Tigil! Janet! Halika na! Bilis! Anong nangyari sa anak ko? Dadali ko sa ospital. After a series of tests, ay may nakita kami na muong dugo sa utak ni Lara. Your daughter is in state of comatose. I promise to give you a regular update tungkol sa bata. Let us pray na sana magising na siya at bumalik na ang kanyang malay. Salamat po, Doktor. Sa loob ng 7 taon na inalagaan kayo si Lara, ni minsan hindi ito nangyari sa kanya. Ano gusto mong palabasin? Na mas magaling kang magulang kaysa sa amin? Ikaw ang nagsabi niya. Pero tama ka, gumulo lang naman kasi ang buhay ng bata simula ng agawin. Dahil hindi siya sa'yo, Ophelia. Hindi ka na magulang at mas lalong hindi ka na ina. You are just a plain babysitter. So, tumigil nga kayong dalaw sa kakaaway niyo. Sa tingin niyo, matutuwa ang anak natin kapag nagising siya at nakita kayo nagsusumbatan? Bayaan naman kayo. Tama si Leandro. Hindi gagaling si Lara kung magsisisihan lang tayo. Dapat nga maging masaya tayo eh. Kasi nasa atin na ulit yung bata. Buti na lang nagamit ako ng charm yung mga pulis. Aba, sinasama ba naman ako sa presinto? Naku, accessorize daw ako sa crime. Eh ano, hikaw ba ako? Eh kasi, Nay, tinulungan nating tumakas si ate. Pasalamat nga tayo kay Sir Leandro, hindi niya tayo pinagdidiskitan eh. Pwede niya kaya tayong kasuhan. Ay nako, hindi nila gagawin yon dahil alam nila kapag nagipit si Janet, dito din ang balik nun. Nay, ang sabihin niyo, mabait lang talaga si Sir Leandro na kahit ilang ulit natin pinagtatakpan si ate. Eh, anong gusto mo? Ilaglag natin ang ate mo. Eh, di ba ang drama natin, one for all for one? Yun na nga, Nay eh. Kaya malakas yung loob ni ate kasi palagi niyo siyang kinukonsente. Hindi ba kayo natatakot sa buhay ni ate? Palagi na lang nasa hukay yung isang paa niya. Sige na, sige na, sige na. Aaminin ko na. Ako ang may kasalanan kung bakit nagkawala-wala yung buhay ng ate mo. Kaya nga, Nay, kausapin niyo si ate. Makikinig sa inyo yun. Sabihin niyo magbagong buhay na siya. Eh, anong gusto mo? Makulong ulit yung ate mo? Bumalik sa kulungan? Eh, Nay, saan niyo ba siya gustong dalawin? Sa presinto o sa sementeryo? Kung pwede lang ilipat sa akin yung sakit ni Lara. Diyos ko naman, napakabata pa niya para maranasan ang lahat ng ito ngayon. Ophelia. Ophelia, siguro dapat umuwi muna tayo at magpahinga. Para maging malakas tayo para kay Lara. Hindi naman ako pwedeng umuwi, Andrew. Gusto ko, kapag mulat ng mata ng mga anak ko, ako ang unang-una niyang makikita. Bessie,
Uwi muna tayo sa bahay. Magpalit muna tayong damit. Hayaan mo na sila Ophelia magbantay sa anak natin. Ikaw na lang muna ang umuwi, Leandro. Dito na lang muna ako. Baka kasi hanapin ako ni Cindy pagkagising niya eh. Gusto ko nandito ako. Kung sabihin mo, inuuna mo ang pakikipagkompetensya kay Ophelia sa puso ni Lara. Honey, hindi tayo naglalaro dito. Seryoso tong bagay na to. Nakikipagkompetensya ka pa kay Ophelia. Can't believe you. Buti lang at hindi ganun kaseryoso yung tama ng girlfriend mo. Oh. Masamang damo yan si Janet. Kaya hindi mamamatay yan. Pare, salamat ha. Ito pala. Siguraduhin mo na ligtas kami dito. Akong bahala sa'yo. Galing na yung sugat mo. Wala pang thank you dyan. Ha? Ayos ah. Deadman na talaga yung sugat ko. Hindi pa ako nakakapag-duty rest oh. Nakakailang tanggi ka na rin sa akin ha. Dahil mo ng utang. Bakit? Kulang pa ba yung 5 milyon? Sa'yo na yun! Saksak mo dyan sa lungs mo! Basta tulungan mo lang ulit ako makuha yung anak ko. Asa ka pa. Hindi mo na makikita ang anak mo. Ano? Lalaban ka? Ha? Matigas ka! Aray, bakit mo ba ako sinasaktan? Lalaban ka! Aray! Tigoy! Ha? Aray! Ah! Gusto ko lang lumayo. Gusto ko lang huminga sa dami ng problema. Mukhang matatagalan pa ang problema natin kay Lara. Tapos, si Bessie at Ophelia nakikisabay pa. Andrew, iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Bessie tungkol kay Ophelia? Sa amin dalawa? Oo. Mahirap kalimutan yun eh. Nangyari na kasi dati sa akin yun. Nawala sa akin si Ophelia. Punta siya sa ibang lalaki. Sa kapatid ko pa. Kaya posible ulit na mawala sa akin si Ophelia. Gusto ko lang linawin sa'yo. Nung gabing pinuntahan kami ni Bessie at nakita, walang mali siya yung mga pangyayari, yung mga kaganapan. Napagkamalan lang kami ni Bessie. Nung nakita niya kami ni Ophelia, mali-mali yung inisip ng asawa ko. Nilagyan lang ng mali siya lahat ng bagay. Wala kaming relasyon ni Ophelia. Pero mas malakas ang kutob ng babae kaysa sa ating mga lalaki. Pero hindi sila laging tama. Look, Andrew. Gusto kong idiretso mga bagay-bagay sa atin. Hindi mo ako kompetensya kay Ophelia. Isa pa, mahal ko ang asawa ko kahit magulo ang nangyayari sa amin. Kalimutan muna natin yun, Leandro. Kasi kailangan nila tayo ngayon. Anyway, pag natapos na naman yung problema natin kay Lara, baka lumayo muna ako kay Ophelia. Susuko kay Ophelia? Ginawa mo na yung dati ah. Iniwan mo na siya. Pag-isipan mo yun, pare. Baka pagsisihan mo.
narinig mo ko ngayon. Sorry kung medyo nasigawan ka ni Mommy, ha? Madami lang akong iniisip, anak. Pero alam ko naman na alam mo na mahal kita, diba? Miss na miss kita, Lara, anak. Huwag kang mag-alala, ha? Wala nang makakapaglayo sa ating dalawa. Ang tagal na rin kasi kitang hindi nahawakan at nakausap, eh. Ophelia, maayos ang buhay ni Cindy nung nasa amin siya ni Leandro. Kaya kung talagang mahal mo siya, ibibigay mo sa kanya ang buhay na mas maganda para sa kanya. Bessie, mas kilala ko si Lara. Alam ko kung anong makakabuti at makakasama sa anak ko. Excuse me, alam kong nag-aalala kayo para sa bata, pero hindi makakabuti itong nag-aaway kayo sa harap ng pasyente. Pasensya na po. Sorry, Doc. Mabuti pa siguro, uwi muna kayo at magpahinga. I promise to take good care of Lara. Nurse, kayo nang bala sa kanila. Hoy, kainin mo nga yan. Tama na yung arte-arte mo. Walang lason yan. Ayoko nga sabi. Eh gusto ko eh. Simula ngayon, ako na masusunod. Kaya kumain ka! Ayaw mo kumain na. Mga! Mga! Oh, kainin mo yan. Kainin mo! Bakit mo ba ako sinasaktan, ha? Akala ko ba mahal mo ako? Oo naman, Janet. Labs na labs kita. Pero simula ngayon, ha? Ako nang masusunod. Eh, puro kasi Lara eh. At dahil sa anak mo, sumasabi tayong dalawa. Pasensya ka, mas mahalaga sa akin yung anak ko. Kaya kung di mo matatanggap yun, magkanya-kanya na lang tayo. Wait, umupo ka. Gusto mo kong walayan? Gusto mo kong walayan? Eh, paano ko sabihing ayoko? Ha? Bitawan mo ko! Natandaan mo si Alma? Kung anong ginawa ko sa kanya? Tandaan mo? Kung ayaw mong matulad sa kanya, tumino ka. Ha? Tumino ka, Janet. Oh. Kumain ka pa? Kainin mo yan! Kainin mo! Kain! Arte. Panginoon, alam kong pinihiram niyo lang sa akin si Lara. At kayo lang po ang may karapatan na kunin siya. Pero nagmamakaawa po ko sa inyo. Huwag po muna ngayon. Hindi ko po talaga kayang mawala ulit sa akin ang anak ko. Nay, hindi ko naman po kailangan ng ibang nanay. Kayo lang po gusto ko. Wala na pong iba. Anak, sumayo ulit ang nanay dahil sa'yo. Ang saya-saya ko rin po na kayo ang nanay ko. Hindi ko po kayo iiwan, Nay.
Kaya ko pong bigyan si Cindy ng magandang buhay. Kaya kong ibigay sa kanyang pag-aaruga ng isang tunay na ina. Pero kayo lang po ang makakapagduktong sa buhay niya. Good morning, Mommy! Lumabas po ako para pumitas nito. Ang ganda po. Naisip ko po kasi na baka magustuhan niyo. Iingatan mo yung kwintas na yan, ha? Dahil yan ang magpapaalala sa'yo na mahal ka namin ng Daddy Leandro mo at hindi ka namin papabayaan. Salamat po, Mommy. Ang ganda po. Mommy, are you still hurting? Kasi meron po ako first aid. Dala ko po yung band-aid ko para malagyan ko po. Para hindi ka na po umiyak. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa anak ko. Isasakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan para lang sa kanya. Pagalingin niyo lang po siya. Pagalingin niyo lang po ang anak ko. Sagabal ka sa plano ko, Digoy. Kaya whether you like it or not, break na tayo. Babu. Yung bag. Saan ka pupunta? Takasan mo ako. Tatakas ka? Saan ka pupunta? Ang pali mo naman. Jijingle lang ako. Jijingle ka? Hawak-hawak mo yung bag. Huwag mo nga pa nagluloko, Janet. Ano ka ba? Baba mo nga yan. Mamaya pumunta ka magkagulo pa dito. Baba mo na yan. Gusto ko lang makasiguro na hindi mo ako lolokohin. Isa kasing puso eh. Ano? Sasama mo ba ako magbanyo? Oo. Sabay tayong maliligo. Napaligawan pa kita. Halika na. Lucing, paki-impake yung gamit ko. Doon ako matutulog sa ospital. Sasamahan ko si Cindy. O sige po, ma'am. Lucing, pakisama din ito sa i-empake mo. Paki-empake mo na rin ang gamit ng Sir Leandro mo, ha? Ma'am, wala po kasi dito si Sir Leandro eh. Pumunta po siya dito kagabi pero umalis din po. Marami po siyang dinalang damit nung umalis siya eh. Wala naman dyan sa ospital nung umalis ako, ha? Tinanong mo ba kung saan siya pupunta? Wala naman po kasi siyang sinabi, ma'am eh. Pero ito po, may binilin po siyang sulat. Sabi po niya, ibigay ko daw po sa inyo. Bessie, tutuloy muna ako sa parents ko. Kailangan ako ni mama ngayon. I want to take care of her. Mas mabuti na rin siguro na hindi muna tayo magkita na madalas. Let's give each other space. Pag-isipan natin mabuti kung anong tamang gawin sa relasyon natin. This is not the first time na nagka-problema kay ni Bessie. I'm sure you will work out things soon. Ramon, ngayon lang umalis si Leandro sa bahay nila ng kusa. So this must be serious. Ma, Pa,
I'm sorry to disappoint you, but I feel like my relationship with Bessie is not worth saving. Lalo na't wala siyang tiwala sa akin. You don't really have to prove yourself to us, anak. Nakita namin kung paano mo itinaguyod ang pamilya mo. And we're very proud of how you have become a father and a husband. But this is your family, Leandro. Ikaw ang dapat magdesisyon kung anong ikabubuti sa pamilya mo. We're just here to support you. Sa ngayon, ang iniisip ko na ang anak ko. Kahit paano buo naman kami kahit kaming dalawa lang. Nahanda ko na yung mga gamit mo para sa ospital. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Wala na. Andrew, salamat ah. Di bale, kapag magaling na si Lara, maasikaso ko na yung kasal natin. Actually, iniisip kong ipakancel muna ang kasal natin. Ha? Bakit? Dahil ba yung kay Leandro pa rin? Si Lara ba? Hindi, Ophelia. Dahil ba sa akin? Napapagod ka na ba mahalin ako? Ophelia, mahal pa rin naman kita hanggang ngayon eh. Pero sa tingin ko, hindi mo talaga ako matututunan mahalin. Sorry kung hindi mo nararamdaman na mahal kita. Sorry kung hindi ko masuklian yung pagmamahal na binibigay mo. Sinusubukan ko naman eh. Gusto rin naman kitang matutunang mahalin. Hintayin ko ang araw na dumating yun. Ophelia, kahit man magkalayo tayo, at kahit may makilala pa tayong iba, kung tayo ang para sa isa't isa, mangyayari't mangyayari yun. Nigoy, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba ako kinukulong dito? Nigoy! Nigoy! Huwag mo naman ako ikulong dito! Diyan ka lang, Janet. May bibilin lang ako. Mabilis lang ako. Hindi na ako tatakas. Promise, good girl na ako. Diyan ka lang! Digoy, huwag mo akong iwan dito. Nakakainis naman, oh. Ipit na nga ako kay Digoy. Hindi ko pa makasama si Lara. Sana naman wala nangyaring masama sa anak ko. Ophelia, anong ginagawa mo? Ibalik mo nga yung mga gamit mo. Kailangan ko na umalis, Andrew. Ophelia! Pero Ophelia, hindi kita pinapaalis. Hindi mo na ako responsibilidad, Andrew, eh. At saka, kaya ko naman yung sarili ko, eh. Pero huwag na matigas ang ulo. Dito ka na lang. Wala kayong matutuloy ni Lara. Eh, di naman kayo dito, eh. Habang inaasikaso ko yung restaurant ko sa Cebu. Niyan ako sa'yo, eh. Ophelia, huwag mo nang isipin yun. Huwag mo nang isipin na ginagawa mo to dahil para sa akin. Isipin mo to, ginagawa mo to para kay Lara. Ma, I think this is final. I think maghihiwalay na talaga kami ni Leandro. Iiwan niya na siguro talaga ako. It will not happen, anak. At hindi ka rin naman papayag, di ba? You still love him. And I know he feels the same way for you. I know, Ma, pero siguro pagod na rin si Leandro sa kakaintindi sa akin. Kaya siguro ayaw niya na talaga. Huwag mong akuin ang lahat ng kasalanan, Bessie. Hindi rin naman siya perfect husband. Siguro nga, Ma.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin. Kung bakit naging ganito ang relasyon namin ni Leandro. Okay pa kasi. Dapat hindi na kayo bumalik dito sa Pilipinas. Okay naman ang buhay niyo sa States ni Cindy, di ba? With Leandro leaving me, siguro imposible na talagang mabuo ang pamilya ko. Kaya sana magising na si Cindy. She's all I have left, Ma. No, Bessie. You cannot have Cindy without Leandro. Huwag mong isusuko ang asawa mo. Kausapin mo siya, makipag-ayos ka, mag-ayos kayong dalawa. Gusto kong tulungan ang anak ko pero wala naman akong magawa. Leandro, pakiusapan mo sila. Gusto kong pumasok sa loob. Kasi ang dami niya ng pinagdaanan. Malalagpasan nito. Pagdasal na lang natin siya. Janet, nakita namin si Leandro dito sa ospital eh. Dinala yung bata. Mukhang delikado daw eh. Mukhang nakoma. Nay, nauntog lang yung anak ko. Ako, hindi ko rin masasagot yung tanong mo. Nanay ka ng Diyos, di ba? Pakisabi naman sa anak mo, huwag pabayaan si Lara. Lara is doing very well. She responded so well sa gamot na binigyan namin sa kanya at hindi na siya nagsi-seizure and she's now in stable condition. In fairness ha, kahit pasaway yung lola mo, pinakinggan mo pa rin ako. Baliw ka na talaga, no? Naniniwala ka. Ngayong Diyos na yan, pagaling kay Lara. Desperada na ako eh. Nung isang araw lang, pare, halos isumpa ni Bessie to si Ophelia. Ayun, okay na sila. Pero sana kahit gumising na si Lara, pare, maging okay pa rin lahat. Ano yung sabihin, Oscar? Kala ko na pag-usapan niya na kung kanina mapupunta si Lara. So, ibig sabihin ba nun, you're willing to share your daughter with Ophelia? Of course not. Si Ophelia ang dapat ang problema, Ma. Dahil asawa ko ang ama ni Cindy. Kaya mas may karapatan ako sa bata kaysa sa kanya. Napag-usapan niyo na ba kung saan bahay umuwi si Lara? Siyempre, dapat sa akin umuwi si Lara, Nay. Sa tagal ba naman ng panahon na niloko nila ako? Aasa pa ba sila na ngayon pa ako aatras sa laban? Tandaan mo rin, hindi pa nanguhuli si Janet. Hindi siya basta-basta uuwi. Nay, ipaglalaban ko yung karapatan ko para kay Lara. Karapatan ko bilang ina niya. Alam na. Baby, wait mo ako dyan. Nandito na si Mommy.